Ako'y nawawala. Pait ng buhay, akong tinatamaan. Lord, saan ako patutungo? Hey, good morning po mga kapatid. Isang mapagpalang araw ng Miyerkules. Ngayon po ay araw ng Wednesday. At ngayon po ay July 29, 2026. At sa araw at oras na ito, tayo po ay tutungo sa ating scripture, no? Ating daily devotion. No? At ating pong pag-uusapan ay mula sa Romans 12 verse 1. At ito po ay pamagatan nating living sacrifice, ang tamang pagsamba sa Diyos. At sa ating pong pagtalakay nito, tayo po ay muli sasamahan ng ating partner para basahin po ang talata at tayo po ay pangunahan sa pananalangin. God's morning, mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga taga-Roma taga-Roma 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na muli ninyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Panginoon, salamat po sa walang hanggang awa at pagmamahal ninyo sa amin. Tinatanggap po namin ang inyong paanyaya, iniaalay po namin ang aming mga sarili, aming puso, isipan at lakas. Gamitin po ninyo ito ayon sa inyong kalooban at gawin ninyo po itong kalugod-lugod sa inyong paningin. Maraming salamat, Lord, sa iyong mga salita na aming pag-aaralan. Nawa ito ay aming maisapamuhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Sabi nga po dito sa Amplified Version, therefore I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, no, to present your bodies, no? Sabihin, may footnote po dito na sabi dito, dedicating all of yourselves, and dedicating of all yourselves, set apart, no? Sabi doon, as a living sacrifice, holy and well-pleasing to God, no? Which is your rational, ibig sabihin po nun, logical and intelligent act of worship, no? Dito napaka ganda ng paliwanag sa pag-aalay, ano nga ba tunay na alay? Minsan nakala natin ang alay natin yun yung ating mga salapi na ibinibigay, o mga material things, o mga bagay na akala natin yun yung alay, pero dito ho sa sulat ni Apostol Pablo, no, sa bawat mananampalataya po dito sa Roma, no, sa unang bahagi dito ipinakita, no, kung ano nga ba kasi nasabi na alay na gusto ng Panginoon. At para balikan natin ang unang isang kabanata, ipinaliwanag po ni Apostol Pablo na napakalaking habag, ang binigay sa atin ng Panginoon, At ito yung kaligtasan na galing lamang sa ating Panginoon Diyos, hindi dahil sa ating gawa, Ang salitang therefore, sabi niya dito, o kaya nga, ay nag-uugnay po dahil sa lahat ng ginawa ng Diyos para sa atin. Ito po ang nararapat na maging tugon natin. Noong panahon po, noong mga lumang tipan, sila po ay naghahandog sa templo, pero ang inihahandog po nila ay mga patay na hayop. Ngayon, tinatawag po tayo para sa isang bagong uri ng pag-aalay. Mapapansin po natin, lahat ng offering na yan, burn offering, peace offering na yan, lahat yun patay, Pero ngayon kakaiba.
no? Ang gusto ng Panginoon is buhay na alay, no? At isang bagong uri ng pag-aalay, no? At yan po yung tinatawag na buhay na handog. Sa Greek word, no, ang alay po, no, ay sabi doon ay paristem. Ano ho? Ibig sabihin ay ilapit, ialay ng buo. Sabi nga ay ilaan ng permanente. Hindi po ito pansamantalang pagbibigay lang. No ho? At ang living sacrifice naman nito sa Greek word ay sontisia. No ho? Sabi nga po ay buhay na handog. Dati ang sabi nga po ito ay ang alay po ay sabi nga lahat ng alay ay namamatay. Ngayon, ito naman po ay namuhay. Ibig sabihin po namuhay para sa ating Panginoon Kristo. O yung ating buhay ay ginagamit natin sa ating Panginoon Kristo. Yun po yung alay na sinasabi dito. At ang sinasabi rin po dito na rational act of worship o yung sinasabing makatiwirang pagsamba, ito po yung sabi nga ay logical lateral. No? Ibig sabihin po nun ay pagsamba na umaayon sa katotohanan, hindi bulag na pagsunod lang. Ito po ay nakabase sa damdamin. Ito po ang sabi nga po, ano nga ba ang buhay na handog para ating lubusang maintindihan. Ito rin po ang pinatutungkulan ng talatang ito. Ang buhay na handog ay nangangahulugan na ito ay buhay pa. No, ibig sabihin, pero hindi na nabubuhay para sa sarili. No? Kasi merong mga nagsisimba pero hindi naman iniaalay yung sarili. Merong nagsisimba o sabi nga ay pero hindi naman nababago ang buhay. At ikaw at ako po yun. Tayo ang inaasahan ng Panginoon. Tayo na handang ialay ang Panginoon, ang ating buhay sa ating Panginoon. Kaya nga po, sa lumang panahon ng Leviticus, no, kapag nag-aalay ng hayop, ito po ay pinapatay at inilalagay sa altar. Ibig sabihin, wala na itong balikan. Wala na itong para sa sarili nito, no? Buong-buo na ito para sa Panginoon Diyos. Dito po sa Romans 12:1 natin pinag-aaralan ngayon, ibang hamon po ito. Ito po ay ikaw ang nasa altar. Tayo mismo. Ikaw at ako na nakikinig. Tayo po ang nasa altar na tinutukoy dito. Pero buhay ka pa. Buhay pa tayo. Nakakapagsalita pa tayo. Nakakapag-isip pa. Ito ang pinakamahirap na uri ng pag-aalay dahil araw-araw itong pipiliin. Araw-araw mo sasabihin, Panginoon, ikaw ang may-ari ng aking isip. Panginoon, ikaw ang magpapasya ng aking hakbang. Ang lakas ko, oras ko, kinabukasan ko, lahat ay sa iyo. Ito po yung Romans 12:1. Kasama po dito yung total na pagbibigay. No? Hindi lang yung gusto mong ibigay. Kasama po ang kahinaan mo, pangarap, minsan yung pera mo, trabaho mo, pamilya mo, negosyo mo, kahit yung relasyon mo. Walang itinatago. Sabi nga, permanente. Hindi ito rental lang. Na kapag nagustuhan mo lang, kapag naisip mo lang, minsan kapag birthday mo lang. Tama ba? O kaya minsan kapag linggo lang. Ibig sabihin, permanente po ito.
Kapag inialay mo ang sarili mo sa altar, hindi na ito babawiin kailanman. At ito'y nakalaan sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga, set apart. Hindi na gagamitin ayon sa dikta ng mundo o kasalanan. Sabi nga sa atin ng Galatians chapter 2 verse 20. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at naghahandog ng kanyang buhay para sa akin. Amen. No? Sabi doon na having crucified with Christ. Tayo ay napako na kay Kristo. Ang buhay natin ito ay kasama na 2,000 years ago na naipako. Binayaran ang anumang kasalanan, karumihan, kasama na rin po dyan yung katamaran. Kaya nga po, dito sa ating pag-aaral, ito po ay, sabi niya, bakit? Maaaring tatanungin niya, bakit? No? The reason is, by the mercies of God, dahil yan sa awa ng Panginoon Diyos. Hindi tayo inutusan dahil kailangan ng Diyos at ng ating serbisyo. Mali po yun sa kaisipan. Na kailangan ng Diyos ng manggagawa kasi kulang sila sa manpower. Totoo, pero hindi yan ang dahilan. Kasi ang gusto ng Panginoon ay maging lingkod niya tayo, hindi dahil sa napipilitan. Ito po ay paanyaya dahil napakalaki ng kanyang ginawa para sa atin. 2,000 years ago, iniligtas po niya tayo. Iniligtas niya tayo habang tayo ay makasalanan pa. Tinanggap ng ating Panginoon Kristo, no? Tayong makasalanan kahit hindi tayo karapat-dapat. Kaya nga po, pag-aalay natin ay tugon ng pasasalamat. Hindi para kumita o para makuha natin yung pabor ng Diyos. Wala po tayong maibibigay na hindi muna galing sa Kanya. Ibig sabihin, kaya natin nagagawa na tumulong sa iba dahil alam natin na yan ay mula sa Panginoon Diyos, hindi sa ating sariling lakas. Kaya natin nagagawang manalangin, kaya natin nagagawa itong devotion nito, hindi ito galing sa atin, kundi dahil sa Kanya. Hindi natin kailangang, hindi natin may pagmamalaki ito, kundi may pagmamalaki natin siya. Kasi ang lakas, talino, gabay, ay lahat nagmula sa Kanya. Minsan, niisip natin, ialay ko sarili ko para mahalin ako ng Diyos. Hindi po totoo yan. Mali po yun. Dahil inaalay natin ang sarili natin dahil alam natin na minahal tayo ng ating Panginoon Diyos. At dito ho, ito'y nagpapakita na He is holy and pleasing to God. Yan po yung kalakasan natin. Kalikasan natin. No. Sabi nga, holy at banal. Walang halong pagpapanggap. Ibig sabihin po, na kapag inialay natin ang buhay natin, there's no pretension. Ay, gagawin ko itong bagay nito para sabihin nila, magaling ako, banal ako. Hindi ganoon. Kundi, iniaalay natin ito ng buong puso sa Panginoon. Kung bakit natin itong ginagawa. Because napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Again, ulitin ko, walang halong pagpapanggap. Sabi nga, ibinibigay natin kung ano talaga ang ikaw. Kung ano tayo. Nilinis, itinuwid, ayon sa salita ng ating Panginoon Diyos. The word itself, sabi niya, well-pleasing, nakalulugod. Hindi dahil sa perpekto tayo, kundi dahil bukal ito sa pagmamahal at pagtitiwala natin sa ating Panginoon Diyos.
Sabi nga sa Ephesians chapter 5 verse 2, Mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. yun, dahil sa atin. Yun po yung pag-aalay ng ating Panginoon Kristo. Dahil alam ng Panginoon Diyos, minsan tayo lulubog, lilitaw. Minsan may mood swing tayo. Yung, hindi ko feel ngayon ang umatid. Di ba? Minsan, may pinagdadaanan ako May mga ganyan tayong issue sa buhay. May mga ganyan tayong kalembang. No? Na biglang sumusumpong. Sabi nga, biglang dumarating. Alam ng Panginoon Diyos Kaya ang inialay ng Panginoon, sarili niya. 2,000 years ago. Napakagaling talaga ng Lord. Dahil alam niya, ikaw at ako ay magbabago. Magdidepende minsan doon sa mga bagay na nakikita, sitwasyon na nakikita, nararanasan. Yun ang tao Pero ang Diyos, alam niya ang mga pagbabagong yan. Alam niya na maaaring ipagmalaki natin yan. Kaya nga po, ang tawag diyan ay rational act of worship. At yan po yung inaasahan sa atin ng Panginoon. At dito sa ating binasa kanina sa Amplified Version, yan po yung sabi niya, your rational act of worship. Ito po ang pinakamakatwirang bagay na gagawin natin. Kung ibinigay po ng ating Panginoong Kristo ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin, hindi ba makatarungan na ibigay din natin ang buhay natin para sa kanya? Kaya ang una niyang ginawa, una niya ibinigay yung kanyang buhay. Tanong, kaya mo rin bang gawin yun? Dahil ang tunay na pagsamba ay hindi lang pagkanta o pagdarasal. Ito ay ang iyong buong pagkatao na sumusunod sa Kanya. Obedience heart. Sinusunod mo ang bagay kahit na ang iyong sitwasyon ay kakaiba. Parang hindi mo mapaglabanan. Meron ako pinagdadaanan ngayon, pero hindi yan hadlang para hindi ako sumunod sa Panginoon. Gagawin ko pa rin ito dahil alam ko mahal ako ng Diyos. Kahit ako minsan parang hirap na hirap yung puso ko, hirap na hirap yung damdamin ko, even kahit minsan yung katawan ko. Why? Because worship is not only what you do inside these four walls. It is how you live outside them. Hindi yan yung mga bagay lang. Kung paano ka dito, sa loob ng bahay, sa loob ng opisina mo, sa loob ng... Hindi yan ang pamumuhay ng isang tao. Kundi paano mo ipinamumuhay ang buhay na ito. Paano mo ginagamit ito sa mga tao nasa paligid mo. Ang pagsamba, minsan ay niisip natin, maganda ang boses natin, meron tayo mga material things na iniaalay. Akala natin yun ang pagsamba, ay may bibigay ako sa Panginoon. Yung aking pag-awit, yung aking pagtugtog, yung aking pera. Hindi po yan ang gusto ng Panginoon. Dahil ang pagsamba ay kung gaano katapat ang buhay mo sa Kanya. Tapat mo bang ginagawa ang mga bagay na yan? Ang iyong pagbibigay ng salapi, ang iyong pagbibigay ng oras. Dahil yun po ang inaantay ng Panginoon. Kaya nga, bilang mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo, ito po ang simula ng tunay na pagbabago. Bago pa tayo magbago ng isip o gawa, una nating ialay kung sino tayo. Sino ba tayo? Tayo ay labis na minamahal ng Diyos. Kapag ang buhay po natin ay naging handog, ibig sabihin po niyan,
Hindi ka na madaling matinag ng opinyon ng iba. Parang yung chismis, ano na sa'yo yan, hindi mo na nadidinig. No? Parang, ano na sa'yo yan. Hindi mo na siya napapakinggan. No? Hindi ka na nababahala kung ano ang makukuha natin, na makukuha mo sa Kanya. Kundi, nagtitiwala ka na hindi ka pababayaan ng Panginoon Diyos. Ang tanong mo na lang ay, Panginoon, ano po ang gusto mong gawin ko ngayon? Ano po pinagagawa mo sa oras at araw na ito? Yan po ang tunay na paglilingkod. Kaya nga po, mga mahal ko kapatid sa Panginoon, sa akin pong pagtatapos, sabi nga, hindi inihingi ng Diyos ang buhay natin para mamatay tayo. Hindi po totoo yan. Ang inihingi po niya ay mabuhay tayo para sa Kanya. Dahil siya na po namatay para sa atin. Ang hinahangad naman po niya ay ang buhay, kung paano tayo namumuhay. Dahil po sa Kanyang habag, hindi na po tayo nabibilang sa kadena ng kasalanan. Ngayon, ikaw at ako ay malaya na upang ialay ang lahat sa ating Panginoon na siyang nagbigay ng lahat para sa atin. Simulan po natin ngayong umaga, ialay ang ating isip, puso, lakas at buhay. Ito po ang pinakamaganda at pinakamakatwirang alay na maibibigay natin sa Panginoon. Yan po ang magtatapos at ngayon naman tayo po ay tutungo sa Venice Reflection. God's morning, mga kapatid, muli. Dito po sa ating napag-aralan ngayon na dito po ay sinasabi na tugon sa habag ng Diyos. Ang ating alay ay hindi po pilit, ito ay tugon sa pagmamahal na kaligtasang ibinigay niya sa atin. Kapag po naunawaan natin kung gaano tayo kamahal at kung gaano tayo iniligtas, kusa nating ibibigay ang ating oras at buhay para sa Kanya. Ito po ay yung pagtalikod natin, yung dati nating pagkatao na alam na hindi pa natin kilala ang ating Panginoon, kailangan talikuran na po natin yun sapagkat dito po ay pinapakita na kailangan nating ihandog ang ating sarili, ialay natin ang ating mga sarili, hindi tayo napipilitan lang sapagkat alam natin, nalaman na po natin kung gaano tayo iniligtas ng ating Panginoon, kung gaano tayo kamahal. Dati po ang ating alay ay doon po sa nabanggit kanina, yung pinag-aaralan po namin sa Exodus at saka Leviticus. Dati po pinapatay yung mga hayop na iaalay para ikatutubos ng ating mga kasalanan. Pero ngayon po, ang ating Panginoong Hesus na ang inialay niya ang kanyang sarili upang matubos ang ating mga kasalanan natin noon, ngayon at mga susunod na araw. Basta lumapit lang po tayo ng kusa. Yung hindi napipilitan, lagi nating isipin ng ating Panginoon, lagi natin siyang ilagay sa ating unahan para tayo ay kanyang pangunahan sa lahat ng ating mga ginagawa. Lahat po ng ating mga ginagawa, isang guni po natin sa ating Panginoon. Di po ba kapag tayo ay merong halimbawa ay matalik na kaibigan o kaya partner, asawa, kapag po tayo ay may gagawin o kaya parents, kung ano man, sino man po ang kapalagayan nyo ng loob, minsan sinasangguni natin kung ano yung ating magandang gawin. So ito po tinuturo po dito na sa ating Panginoon po tayo sumangguni sapagkat ang ating Panginoon po ang magbibigay ng kapayapaan ng ating isip para sa ating mga gagawin pa sa mga susunod. Tapos ang pagsunod po at pag-alay ng sarili ang pinakamataas na pagsamba na maiaalay natin sa Panginoon. Higit pa sa awit, panalangin, sabi nga po kanina, higit pa doon sa kung saan tayo naandoon, kung tayo ay mabait sa church, kailangan mabait din tayo sa labas. Kung tayo mabait sa trabaho,
kung ano man po yung ginagawa natin, kung tayo mabait sa bahay, kailangan mabait din tayo sa labas. Sapagkat lahat dapat po ay kung ano man yung pinapakita natin sa iba na maaring yung nakikita sa atin na kapuri-puri ang ating Panginoon, ganun din po dapat sa labas kahit walang nakatingin. Sapagkat ang Panginoon po ay nakatingin sa atin, siya ang bibigay sa atin ng mga dapat nating gawin, tuturuan niya tayo upang tayo ay mamuhay ng naayon sa Kanya. Kaya po dito po itinuturo na talikdan na natin yung lahat ng ating mga masamang ginagawa na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Tayo po ang magiging handog na buhay para sa Kanya. Yun lamang po. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Ngayon po tayo ay dadako naman sa ating mga nakasama ngayong umaga. Kaya dito po ay nakasama po natin si Ate Carmeline Tanyo at ang kanyang mga anak, ganun din ang kanyang asawa na si Kuya Arthur na I don't know kung nasaan, naglalayag sa magandang umaga sa inyong lahat dyan sa Concepcion, Carmelite Concepcion. Ganon din si Kuya Chris Arteliaga. Ayaw nag-i-stop. Pasensya na po at nangangamuhan ang cellphone na ito. Nag-stop na. Yan. At ako'y kumakahol na kasi. And ako na po magtuloy. Yan. Kasama rin po natin ngayon, siyempre, ang Kuya Chris Arteliaga mula po sa Bulacan Chaong. At pagbati rin natin dyan kila Nay Marta, Nay Gori, Salina, Iyasel at Inigo. No? Sa lahat dyan, sa mapagpalang umaga po. At kasama rin po natin ang Patual family mula sa Villa Escudero. Yan. Isang at sa inyong buong pamilya dyan. Pagbati rin natin kay Ate Lisel Dalangin. Yan. At siyempre ang aking nanay. Yan. Kasama rin po natin from Barangay Santong Hel si Sister Manilyn Mendoza. Isang kagalakan po. Yan. At ang ating kapatid, no, na ngayon ay nasa ospital pa rin, no, si Nanay Josephine Maranan. No, kagalingan po sa inyo, Nay Josephine Maranan, no, at sa lahat po ng may mga karamdaman. No. At kasama rin po natin ang ating kapatid yan, sila Bernard Castillo, yan, si DJ at saka si Mark, no. Nandyan sa Wawa at gumagawa, ingat kayo at maulan, medyo madulas, no. Yan, at sa inyong pagbalik sa Santo Tomas, no. Ingatan kayo ng ating Panginoon. Yan. At kasama rin po natin ang ating kapatid, no? Napakabait na to. Yan, ating kapatid na si Sister Lustan Mayra, no? Mayra Lustan at sa iyong buong pamilya. Binabati po namin kayo, ang inyong buong pamilya. Yan. At ganun din po yan, kasama naman natin, no? Sa from Liliw, Laguna. Yan, kasama po natin si Nay Edna Rosena. Pagbati po natin sa inyong buong pamilya. Sa inyong lahat po dyan. Yan, at kasama rin po natin ngayon from USA, ang Daw family. Kasama po natin si Nurse Abigail Daw. Yan, si Sister Abby. Yan, isang mapagpalang umaga. At from San Pablo City, kasama po natin ang Rodriguez family. Yan, kasama po natin si Brother Greg. No? Isang mapagpalang umaga po. Yan, mga kapatid, purihin ang ating Panginoon Diyos. Nawa ay tayo po'y napagpala ng Panginoon. Gamitin po natin yung buhay natin bilang alay natin sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi po napipilitan, kundi buong buo, sabi nga, ay may kagalakan at buong puso na tayo ay naglilingkod. At sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Let's all pray. O naming Diyos na makapangyarihan, muli, salamat Panginoon, sa pagising mo sa aming pangunawa at sa aming buhay paglilingkod sa iyo.
Lord, tunay nga po na ang aming paglilingkod ay isang paalala na ito po ay alay. Alay na iyong kinalulugdan. Kaya Panginoon, itama mo kami, Panginoon, na sa bawat pag-aalay namin ay minsan ay namamali kami sa layunin, direksyon, at pagkaunawa dito. Kami po ay nagpapasalamat dahil tinuturuan mo kami, Panginoon, ng tamang landas kung paano po namin ialay ang lahat ng aming mga gawa, pag-iisip, salita, at lahat ng ito. Lord, ang buhay namin ito ay pag-aari mo. Kaya Panginoon, pagharian mo kami, Panginoon, sa lahat ng ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging mabuting likod at maging alay, Panginoon, ang buhay namin ito sa iyong kaharian. Kami po ay nagpapasalamat sa buhay ng bawat isa na narito ngayon na nakasama namin at mga makikinig pa, Panginoon. Dalangin po namin ang patuloy na pag-iingat, Lord, kagalingan, at patuloy na pagpuprovide sa lahat ng pangailangan ng bawat isa na aming nakakasama ngayon at sa lahat ng makikinig pa. Muli, Panginoon, sa lahat ng ito, dalangin po namin na ang bawat isa ay maging kamay, Lord, at boses mo, Panginoon, upang ang kabutihan ay patuloy na maipalaganap sa mundong ito na ikaw ang hari, ikaw ang Diyos na siyang nagmamahal at nagbibigay, Panginoon, ng pag-asa sa bawat isa sa amin at higit sa lahat ang kaligtasan sa aming lahat. Again, O Lord, ito po'y aming pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. And this I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone.